So, welcome to another stock market weekly update video. And still, sobrang lakas ng PSEI. Ayan, nandun ba yung kanyang momentum. And for this week, I've got another Google AI reaction video. So, re-react ako dito sa weekly report na na-generate ko using Google AI. Kasi mga widget na to, daming puro April 10, puro reaction sa April 10. O, eto na. Diba, for 2026, tatadtarin ko kayo ng Google AI na malamang, eto mga sinasabi nito, pero mababasahin ko rito, malamang ito lang din yung binabasa ng mga talking heads dyan sa internet, no? But first, promote ko lang muna yung aking Facebook page. Binuhay ko na siya, no? The Retail Fund Manager PH. And magngangaw ako dito ng magngangaw for 2026. Kahit nangaw-ngawin ko dyan. Anything related to the financial market, finance, investing, blah blah blah. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So the PSEI is still very strong this week. Ayan 6.8%, massively outperforming the US market. Both the Nasdaq 100 and S&P 500 outperforming emerging market. Okay, outperforming Southeast Asia, outperforming international stocks, lahat in-outperform niya outperforming total world, and of course, in-outperform niya rin ako my personal dividend retirement portfolio. So, ano siya ngayon? Unstoppable. Diba? Baka eto na yun, boy. Magtuloy-tuloy yan. So, next target, dito. Parang konti na lang yan. Pupunta na yan ilang upside na lang yan, Mga na lang, mga 14 to 15% na upside. Bull run lang, Philippine stock market this year. Gano'n siya kalupit. Okay? So, bakit? Sobrang lupit niya pa rin. This week, eto na. Eto na yung aking PSE weekly report. Ang team natin for this week is bullish momentum. Ayan. Breaking barriers and global rotation. Ang sinasabi parang naambunan ng Philippine stock market sa rotation ng capital. Diba? So, ang overall sentiment daw ng ating stock market ngayon is opportunistic. So, rate cut hope kasi mababa pa rin yung inflation. So, possible another interest rate cut as early as February. Any interest rate cut is bullish sa equities market. So, may mga bumibiling foreigners, foreign buying. So, habang ikaw, busy kang magbenta, sila na ngayon yung sumasalo. 1.31 billion in a single session this week. So, gumawa ng outlook yung World Bank, pero 5.3% for mababa to. I'm not sure paano magdadrive ng optimism tong 5.3% na to Mababa to, I think, this year, every time na magre-report ng below 5.5% ang Pilipinas. Wala, feeling ko. May magbebeta pa rin dyan So, performers and laggards, this week, you have the blue chips. ICT. So, despite na, si Razon, maingay siya ngayon, Samparang kaso, bla bla bla. Wala kaming pake. Bitikin lang natin yan, okay? Ayan. Kasi majority ng kanyang port, situated outside Philippines. So, dollar-based revenue.
mahina ngayon ang peso against the dollar. So, potentially mag-benefit siya doon. You have JFC, wala to. Correct na to eh. JFC, wala. Siguro ano lang yan. Little bit of bounce. Unless siguro sobrang ganda ng ano nila, no? 2026, ganon. So, you have AEV. So, nag-rebound siya kasi masyado na siyang binugbog. Pero, kung bibili ako ng AEV, I think, bibili na lang ng ano, Avoidance Power. Diba? Kasi AEV is, ano, parang more than 70% ata yan is Avoidance Power. And then, nandyan din yung si, ano, syempre, Union Bank na di maganda yung performance. Yung fundamentals niya on recent years. So, baka na lang yan, no? Quick rebound. Then you have Aji daw. May mga, ano, profit taking. Ano yung profit taking mo rito? Ganyan lang napitik. Profit taking na agad. Then you have the mid caps, of course. Nandiyan si Nickel. So, may video ko about Nickel this year. And discuss ko rin to on my Patreon, no? Or actually, na-discuss ko na dati na potentially ba mag-breakout to ng ano 2026. Gawa nga ng situation nila ngayon doon sa Indonesia. Ayun di ba? So, pinipitik eh. Biglang pitikin yan papuntang 30,000. It's over. Maiwan na lahat ng maiwan kapag ganon. So, you have Emirate. Yung ayun, usapan dito na asset infusion, mga office. Okay, na madaming na-disappoint, pero kung infuse mo yon and then, siya, dividend accretive, I think, not bad. Okay. Pero yung issue niya na, diversification mix issue, andun pa rin. Pero obviously, gagawin niya yon yung mag-mix siya ng mall. Bakit? Kasi, syempre, mga owner na ito, malamang gusto rin nilang mapitik yung stock price nito. So pag nawala yung yung hype on RCR, yung excitement on RCR, baka doon bumanat to ng yung sunod-sunod na infusion on mall, blah blah blah, and from there, kakaroon ng capital rotation. Ito naman yung pipitikin near its all-time high. Yun yung speculation ko dyan, okay? Then you have MWC, karoon ng or nagkakaroon siya ng weakness. Siguro dahil pinopromote ngayon si di ba, na mga broker, si Maynilad. Daw 6% dividend yield. Na we'll see kung mamimigay ba talaga yun ng 6% plus dividend yield at current price, no? Pero eto, nasa na to all time high. Then you have the small cap. And di ko alam to may mga malilikot na kamay na naman siguro na may mga pumipitik. Ayan, NI tsaka SRDC. Ngayon, itong tech, buhay pa ba to? Kasi may ngayon may boom sa mga chips, no? So, siguro nakapag-absorb siya ng optimism. Dahil potentially mag-boom daw yung mga chips ng 2020. Pero wala lalim. Mayari rito. I remember nung newbie ako, may mga sinalihan akong grupo dati, tapos may isang guro dati, puro tech yung buwang bibig. Ngayon, wala na. Yari dyan, boy. So, profitable naman siya. Siguro, siguro grossly overvalued lang siya, okay? So, wala yan sa aking, universe of stock. So, hindi ko yan kasi na-analyze. Kaya hindi ako aware sa, sa valuation yan ngayon. And then, doon naman tayo sa USN Global na hindi ganoon kalakas ang start ng USN Global. 1.2, 1.5, mahina, no? Nilalampaso lang, Philippine stock market. So, lahat ng nagtalunan sa US stock, mabandang December last year. Diyan muna kayo, okay? Pag yan, lumagapak, maipit kayo dyan sang dekada. Ang hilig yung tumalon sa mga overvalued na market. Kailangan yung mabigyan ng matinding lesson. Yung mabigat-bigat, no? Para magtanda kayo. Okay? So, ang driver ngayon ng global stocks? Of course, yan pa rin yung Nvidia. Projected
55% EPS, grabe naman yan, no? So, kung magagawa niya talaga to 2026, aba, possible. Pitikin pa ulit yan. You have the TSMC. Okay, bullish din daw. You have Goldman Sachs, no? Banking sector. Okay. So, healthy pa rin yung banking, ano nila doon, no? Banking system. So, pag mga ganyan na maganda yung earnings ng kanilang mga banking system, possible mag-continue pa yung, bull run ng, US. You have Tesla na wala to, ang Tesla is the poster boy of overvalued na US market. Malakas kasi mga hype si Elon Musk no. And meron tong matinding social media following, mga cult-like na following. Pero kung lang earnings power, fundamentals, wala. Malakas lang talaga mga hype si Elon Musk na kanyang mga project. So, ang hinahype niya ngayon is yan, yung kanyang robotaxi na I doubt na, na ma-accomplish niya yan. Especially within the next 2 to 3 years. So, kapag bumagsak na yung Tesla, di ba, yan na, susunod na yan yung US market. Yan yung poster boy ng, ng overvalued US market. Nvidia naman yung poster boy ng, AI bubble. So, pag tong dalawang to nag-collapse, sunod-sunod na yan, okay? Sinasabi ko sa inyo, malalim-lalim yung correction ng US market. So, naman tayo sa regional trend. So, US market overheating. Sige. Pitikin nyo lang ng pitikin. Okay? So, yung ibang mga fund managers, naghanap na sila ng saan sila magro-rotate ng capital. Yung mga retail investor, di ba sila yung busy na tumalon dyan sa mga overvalued na market. So, ayan, global fund managers are looking for undervalued regions. Of course, one potential option is ASEAN, including, ayan, potentially the Philippines. Na last time, di ba? Nabasa ko, 9 to 10 times PE ratio. So, PE ratios are significantly lower than the US tech sector. And China ngayon is gagawa siya ng stabilization. Baka nag-breakout na kasi ayun 6%. Parang nakaraan 4% lang yan Baka nag-breakout na yan. Then you have some high interest investor spotlight, yung yung peso natin. Okay, lumalagapak ng lumalagapak. Ito yung yan laging sinasabi sa aking channel, di ba? It's a double-edged sword. So, hindi siya automatic na pag mahina yung peso, mahina na yung corporate earnings, okay? Kasi pag mahina yung peso, gawa ng sobrang dami nating, OFW, di ba? Mas malaki yung may papadala nila rito na kapag yung mga pinapadala nila rito mag-flow on your, favorite companies, magdadrive pa rin yun na earnings growth, okay? So, mag-benefit din dyan yung, ayan, ICT kasi, again, majority ng port nito is outside Philippines. And nickel, kasi nag-export to ng nickel and all other, mining stocks out there. So, you have fuel price hike. Okay. 1.8, wala. Mababa pa rin yan. So, crude oil ngayon is 50. Wala, mababa pa rin to, no? So, medyo pintik lang siya ng konti gawa ng ginawa ni Donald Trump. Pero, wala, mababa pa rin yan. Siguro pag nangialam siya sa Iran, no? Kasi parang nagbabanta siya recently, mangialam daw siya sa Iran Parang gusto niya ring pasukin ang Iran. Kapag nangyari yon, aba, baka medyo pumitik nga yan. Okay. So, forecast for next week. Abangan nyo daw yung, shit na technical analysis. Technical breakout 6.5. Actually, malapit na siya dyan Nag 6.5 nga ata siya 6, ay hindi. Hindi nga 6.494 yung pinaka-highest niya. So, magkakaalaman daw next week kapag na-break niya daw yung 6.5. Aba! Bye. Baka ganun yung ibig niyang sabihin dito Not a financial advice, of course. Watch out daw sa mga BSP commentary.
Pag may intention sila or parang may intention sila na mag-rate cut February, possible mag-rally yung property sector. SMPHL. Ba't yung dalawa yung magra-rally? Feeling ko mas magra-rally yung iba na property stock na ano. Mas mababa yung multiples nila sa ngayon. Okay? And then, watch out daw sa ano, pag nag 60 pesos ang ano, PHP against the USD, psychological barrier. Na psychological barrier, madami pa namang paranoid sa ano, Pilipinas. So, pag nag 60 yan, no? Yun na yun. So, foreign fund outflows na syempre sasabihin ng retail investor ng mga Pilipino, sell, 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 sell. Ano yung gagawin nila? Siguro, no? So, overall, malas pa rin ang PSEI, no? Okay, ayun, no? So, lahat ng basher ng PSEI, especially last year, panahimik daw muna kayo. Okay? Watch and learn. Papagitaan na kayo nito ng ano, bull run. And hopefully, pag nag-bull run siya, no? Syempre, makakasabay rin yung ano ko dyan, no? Portfolio ko, eventually.